Pinakamatitibay na puno para sa mga bahay dito sa Pilipinas. Mr. D. Number 12. Palo China or Pinewood, Pinus Cassia. Kumpara sa ibang kahoy sa listahang ito, mas magaan at mas mura ito. Pero wag ninyong malitin dahil isa ito sa pinakapopular na materyales sa modernong bahay, lalo na sa Scandinavian at minimalist designs. Karaniwan itong ginagamit sa framing ng dingding, kisame at interior structures. Madali rin itong putulin at hulmahin, kaya paborito ito ng maraming karpintero. Isa sa mga dahilan kung bakit sikat ito ay dahil mabilis itong tumubo kumpara sa ibang hardwood trees. Interesting fact, maraming pinewood sa Pilipinas ay galing pa sa mga taniman ng Benguet at Mountain Province. Dahil malamig ang klima roon, mas maayos ang tubo ng pine trees. Bukod pa dito, kilala rin ang pinewood sa natural nitong amoy na parang fresh forest. Kaya minsan, kahit bagong gawa pa lang ang bahay amoy bakasyon na agad ang loob. Pero tandaan ha, hindi ito kasing tibay ng yakal o molave, kaya mas bagay ito sa indoor at decorative structures at sa mga kulang sa budget. Ayos na rin to. Number 2. Almasiga or Agathis philippinensis. Ito ay isa sa mga underrated na puno sa Pilipinas. Hindi ito sobrang bigat pero kilala ito bilang magaan ngunit matibay na kahoy. Dahil dito, madalas itong gamitin sa walling or sa dingding at sa kisame. Isa sa pinakamalaking advantage ng almasiga ay hindi ito masyadong mahirap buhatin at ikabit. Kaya malaking tipid ito sa mga labor at oras sa construction. Bukod sa kahoy na ito, sikat din ang puno ng almasiga dahil sa mga resin o dagta nito na ginagamit sa paggawa ng varnish, pintura, maging insenso. Unique fact lang ha, ang ibang almasiga tree sa Pilipinas ay kayang mabuhay ng daan-daang taon. May ilan pa raw sa Palawan na napakalaki at halos kailangan ng maraming tao para lang mapalibutan ang katawan ng puno nito. Bagamat hindi ito pinakamabigat na kahoy sa bansa, maayos rin ang tibay nito lalo na sa indoor applications. Number 10. Acacia or Samanea saman. Isa sa pinakapamilyar na puno sa Pilipinas. Madalas natin itong makikita sa gilid ng kalsada, paaralan at malalawak na bakuran. Pero bukod sa pagiging shade tree, maganda rin pala itong materyales para sa bahay. Kilalang kilala ang acacia dahil sa kakaibang patterns ng hibla nito. Kaya kapag ginawang sahig, mesa o pinto sobrang elegante ang itsura. Maraming ang mamahaling restaurants at resorts ang gumagamit ng acacia wood para magmukhang sosyal at natural ang interior. Isa pang dahilan kung bakit sikat ito ay mabilis itong lumaki kumpara sa ibang hardwood trees na inaabot ng maraming dekada bago pa maputol. Mas mabilis mag-harvest ng acacia. Hindi man ito pinakamahirap putulin, solid pa rin ang tibay nito para sa mga floorings at pinto. Number 9. Dungon or Heritiera sylvatica. Ngayon naman, punta tayo sa mga water-resistant na trees sa Pilipinas. Ang dungon, isa itong matigas at siksik na kahoy na madalas ginagamit sa mga bahagi ng bahay na laging nababasa. Halimbawa, ginagamit ito noon sa mga poste malapit sa dagat at maging sa mga paggawa ng mga tulay. Dahil mataas ang resistensya nito sa pagkakabulok, matagal itong masira kahit exposed na sa moisture or tubig. Napakabigit din ng kahoy na ito. Sa sobrang siksik nito, minsan mas mahirap pa raw itong lagariin kaysa sa ibang hardwood species. Kaya kung gusto mo ng kahoy na kayang tiisin ng matinding ulan at moisture, isa ang dungon sa pinakamahusay pagpipilian. Number 8. Kamagong or Diospyros blancoi. Ito naman ang tinatawag na marami na black diamond
or ebony ng Pilipinas, ang kamagong. Isa ito sa pinakamabigat at pinakamatigas na kahoy sa bansa. Sikat ito dahil sa halos itim nitong kulay na sobrang elegante tingnan. Noon pa man, ginagamit na ito sa mamahaling furnitures, walking cane at maging sa mga espesyal na dekorasyon sa bahay. Dahil sobrang tigas nito, hindi ito basta-basta nababasag o nasisira. Pero dahil dito rin, sobrang hirap itong trabahuhin. Kailangan ng matitibay na kagamitan para mahubog ang kamagong wood. Pero dahil sobrang bihira nito ngayon at protektado sa ilang lugar, kadalasang ginagamit na lang ito bilang accent o detalyadong bahagi ng bahay. At super mahal ng kamagong furniture. So, magtanim na tayo ng kamagong trees. Number 7. Ipil or Intia bihuga. Ito'y isa sa mga kahoy na talagang kinakatakutan ng mga anay. Kilala ito sa sobrang tibay laban sa peste at sa kakayahan nitong matuyo ng hindi basta-basta mababaluktot. Noong unang panahon, madalas itong gamitin sa matitibay na bahay sa probinsya dahil sa tibay nito laban sa init at ulan. Isa rin ito sa mga paboritong materyales para sa mga haligi at sahig. Unique fact lamang, may mga lumang bahay sa Visayas at Mindanao na gumagamit pa rin ng ipil wood hanggang ngayon. Dekada-dekada to, matibay talaga. Bukod sa tibay, maganda rin ang natural nitong kulay. Kaya kahit hindi masyadong pinturahan, elegante pa rin ang tinginan. Isa itong perfect combination ng durability at beauty. Number 6. Mahogany, Swietenia macrophylla. Itong isa sa mga sikat sa Pilipinas dahil praktikal, mura, pero matibay. Isa sa sinasabing klase na kahoy, madalas itong naiisip ng mga tao. Kilala ito sa reddish brown nitong kulay at diretso nitong hibla. Dahil dito, madalas itong gamitin sa dingding, kisame, cabinets at pinto. Isa pang dahilan kung bakit sikat ito ay mas madaling i-process kumpara sa ibang sobrang titigas na kahoy. Kaya maraming gumagawa ng mga bahay ang pumipili ng ganito para magkaroon ng eleganteng itsura ng hindi sobrang hirap trabahuhin. Interesting fact, may ilang mahogany trees sa Pilipinas na sobrang laki. Kaya nitong gumawa ng mga maraming pinto at furnitures mula sa isang puno lamang. Pero kahit maganda at matibay ito, kailangan pa rin ng tamang treatment laban sa moisture at peste para mas lalong tumagal. Pero practicality wise guys, itong number 1 sa Pilipinas. Budget at medyo matibay. Number 5. Molave, Vitex parviflora. Kapag usapang legendary na matibay, hindi pwedeng mawala ang Molave. Isa ito sa mga pinakarespetadong kahoy sa Pilipinas. Kilala ito sa matinding resistensya laban sa moisture, anay at pagkakabulok. Kaya noon pa man, ginagamit na ito sa mga bahay, simbahan at matitibay na structures. May mga lumang bahay sa probinsya na gawa sa Molave at nakatayo pa rin hanggang ngayon dahil kahit ilang bagyo ang dumaan nandyan pa rin. Dahil sa sobrang tibay nito, isa ito sa pinakamahuhusay na kahoy para sa haligi at pangunahing suporta ng bahay. Number 4. Tindalo or Afzelia rhomboidea. Ito'y isa sa pinaka-eleganteng hardwood tree sa bansa. Kilala ito sa natural nitong orange red na kulay na mas lalong gumaganda habang tumatagal. Bukod sa magandang kulay, matigas at mabigat din ito. Kaya ginagamit ito sa mamahaling sahig, hagdan at dekorasyon ng bahay. Habang tumatagal ang tindalo wood, lalo itong nagiging mas makintab at mas matingkad. Kaya may mga homeowners na mas gustong hindi ito pinturahan para makita ang natural beauty nito. Isa itong kombinasyon ng lakas at sobrang ganda ng itsura. Kaya paborito ito ng mga mayayamang pamilya dahil sa classy look at mamahalin na dating. Number 3. Guyho or Shorea guiso. Ito'y madalas tawaging practical alternative ng yakal. Matigas, mabigat at maaasahan ito para sa mga trusses or balangkas ng bubong. Dahil matibay ito,
kayang-kaya nitong suportahan ng mabigat na bubong sa loob ng maraming taon. Kaya maraming engineers at builders ang nagtitiwala rito. Unique fact, ang Guyho ay kabilang sa Dipterocarp family, isang grupo ng mga higanteng puno sa Southeast Asia na kilala sa taas at tibay. Kapag maayos ang pagkakatuyo at proseso nito, napakatagal ng buhay ng kahoy na ito. Kaya para sa mga gustong makatipid ng kaunti pero gusto pa rin ng solid na tibay, magandang option ay Guyho. Number 2, Nara or Pterocarpus indicus. Siyempre, hindi mawawala ang pambansang puno ng Pilipinas. Isa ito sa pinagmamalaking kahoy sa bansa dahil sa kombinasyon ng tibay, kagandahan at prestige. Kilala ito sa makinis at eleganteng kulay nito na ginagamit sa mamahaling furniture sa bahay. Madalas itong ginagamit sa pinto, bintana, sahig at luxury interiors at mga silya furnitures. Kapag narang ginamit, parang automatic social agad ang dating ng bahay. Interesting fact, ang Nara ay may natural na kinang na mas lumalabas habang tumatagal. Kaya may mga antique Nara furnitures na sobrang mahal ang halaga ngayon. Bukod pa dito, simbolo ito ng lakas at dangal ng Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ito ang pambansang puno natin. Number 1, Yakal or Shorea astilosa. Kilala ito bilang isa sa pinakamatigas na puno at pinakamatibay na kahoy sa buong bansa. Sa sobrang tibay nito, madalas itong gamitin sa pangunahing haligi, biga at heavy-duty structures. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit paborito ito ay dahil ito ay hindi basta-basta kinakain ng anay. Yung anay ang matatakot dito. Kaya kahit tumagal ang panahon, maraming dekada man, ay solid pa rin ang tibay nito. Unique fact, may mga lumang bahay at structure sa Pilipinas na gumamit ng yakal noon pero hanggang ngayon ay solid na solid pa rin. Napakasiksik din ang kahoy nito. Kaya sobrang bigat nito. May mga karpintero pa na nagsasabing parang bakal na raw talagang pakiramdam nila kapag yakal ang hinahawakan nila. Kung gusto mo ng talagang matibay na kahoy na pangmatagalan at parang forever na, yakal ang isa sa pinakamagandang pagpilian. Kaya D-Fam, kung mapapansin ninyo, hindi lang pala maganda at tibay at presyong importante sa pagpili ng kahoy. Dapat talaga solid at quality. Mas mahalaga rin na pipiliin nyo talaga ng todo kahit na alam nyo na yung puno. Kasi minsan may sira yung iba. At nakakabilig isipin na marami sa mga pinakamatibay na kahoy sa mundo ay matatagpuan mismo dito sa Pilipinas. Hay, sa inyong palagay, alin pa yung mga punong mas matibay sa nasa listahan natin? I-comment nyo na. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!